Ayan po, at bago po natin tatalakayin yung isa na naman pong kinarma dahil sa kanyang masasabi nating sumipsip doon sa isang demonyeta na Lisa. Ayan. At tatalakayan din po natin yung pagiging singhotira nitong ulik ba na ito pala ay lumalamon din po pala ito ng yung damo, yung sinisindihan, yung binibilot, sinisindihan na parang tabako, yung tinatawag nilang Mary Jane. Ayan, si Juana, si Mary Juana. Yan po ang ating tatalakayin. Pero, sabi ko nga po, hindi po tayo pwedeng magtalakay hanggat hindi ko po ipinapaabot ang lahat po ng aking taos-pusong pagbati or pinapaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At hindi ko na muna babanggitin itong mga politiko. Baka mamaya masabi ko na naman na itong mga politiko dapat magkamatay. Dahil linggo naman po ngayon, wala po tayong tatalakaying mga politiko. At hindi ko rin po sasabihin na magkandamatay na itong mga politiko, mga kawatan na ito. Bagamat nasabi ko na kanina na sana mamatay na lang itong mga kawatan politiko ito. Ayan po, at kaya po doon po sa mga, paalala ko lang po doon po sa mga masasabi nating pangit, kung saan ay yan po yung sinabi ni General Torre, na hanggat ikaw ay adik, wala pa raw siya nakikitang gwapo at maganda kung ikaw ay adiktos. Sir, parang sa iyo, parang naka-address yata sa iyo mismo yung sinasabi mong yan. Mas maganda pa, sir, mag-subscribe ka rito sa channel ko. Sisiguraduhin ko mababago yung itsura mong para kang tikbalang na nakatago sa dilim. Ayan. Saka doon po sa lahat ng mga pangit. At kung gusto po kung nagsasawa na po kayo sa pagiging pangit, ay sisiguraduhin ko po isang pindot lang po ng subscribe sa Birana Live Studio TV. Ay nako po, gaganda, gugwapo kayo, higit doon suswertihin pa kayo. Ayan. At mamaya po natin tatalakayin yon. Kasi sabi ko nga po, linggo ngayon, gusto ko po tuwing linggo ay mayroon po akong ituturo sa inyo. Ano po? At mamaya na po yung kinarma ulit. Kasi nasabi ko na po yung kahapon, yung kinarma, si Risa Maputla, si Las Cañas, si Ragos na patay na, si Las Cañas ay mamatayan sa kulungan. At itong si Risa naman ay may matinding sakit ito na walang lunas. Okay. At ituturo ko lang po muna yung inyong dapat gawin dahil linggo naman po. At ito po ay ugaliin po ninyo. Dahil madalang po ako magturo sa totoo lang. At depende lang po doon sa kondisyon ko. Kaya naman po, sinasabi ko po rito, napakaswerte po yung makakapanood ng mga videos ko, lalo na po kung tinatapos, para po maintindihan ninyo yung mga itinuturo ko na kayo rin po ang magbibenepisyo. Ayan. So since na linggo naman po ngayon ay hindi ko po ina-advise na magsimba kayo or po magsimba kayo sa simbahan. Hindi ko po ina-advise yun. Lalo na kung ang magmimisa sa inyo yung pare na adik. Siya naman po ang may sabi niya 15 years siyang nag-adik. Hindi ko po ina-advise yun. At saka yung pare na manyakis na walang ginawa kundi sumunod kay Dilima. Unang-una, mag-isip po kayo. Bakit? Kasi kayo mag-isip hindi ako Itinuturo ko lang sa inyo. Isipin nyo lang, bakit kaya
Sunod itong mga pare nitong manyakis at saka itong adik na ito, sunod na sunod kay Dilima. Ha? Bakit kaya? Hindi kaya nagugustuhan na niya nitong manyakis at saka itong adik na pare na ito yung maanggo na amoy nitong si Dilima. Ayan. Anyway, sabi ko nga po linggo ngayon ay ayaw ko pong tawag dito. Mamula or mamintas. Ay, okay. So, Mr. Birana, kung ang sinasabi mo ay hindi mo ina-advise na pumunta kami ng simbahan, saan kami ngayon magdadasal? Yan ang pinakamagandang tanong. Okay po. Yan po ay ating sasagutin with feelings. Ayan. Ganito lang po. Kung marami pong tao dyan sa bahay ninyo, membro ng pamilya, lalo na kung maiingay, ay medyo mag-lock po kayo ng pintuan. Magkulong po kayo sa pintuan, sa kwarto ninyo, mag-lock kayo. Kung yun po ay maiingay yung inyong mga membro ng pamilya. Pero kung sila naman po ay makikinig sa inyo na para sasamahan kayong magdasal, ay napakaganda po. Okay. So, ibig ko sabihin, kung maiingay nga at hindi mo naman na isasama sa iyong panalangin, ay di ikaw lang mag-isa, mag-lock ka sa inyong bahay. Pero kung kasama naman sila, sabi ko mas maganda. Dahil kung kayo pare-pareho kayo magpamilya, buong pamilya ay kakasihan at pagpapalain ng ating Panginoon. Ito lang po ang gagawin ninyo. At ito po ay minsan ko lang pong ituro ito sa inyo. At maglagay lang po kayo ng lamisa dyan sa inyong harapan. Kung ikaw lang po mag-isa dito sa harapan ito, lamisa. Pero kung kayo naman po ay buong pamilya, paikutan nyo po yung lamisa. Magharapan kayo, nakaupo, na mayroon pong 9 na piraso ng bigas. Magkaiba po ito yung itinuturo ko, yung kayo ang magtatalop, ha? Magkaiba po ito. Ito po ay kahit na dyan nyo kunin ang bigas sa inyong palabigasan. Baka sabihin nyo na naman kasi, itinuro ko na, magkaiba po yun. Malaki pong pagkakaiba. Kasi ang sinasabi ko po, kayo ang magtatalop, di ba? Pero ito po, ay kunin nyo po sa inyong palabigasan yung 9 na butil ng bigas. Yung buo po ha, yung kailangan buo. Ayan. Ilagay nyo po ngayon sa isang platito yung 9 na piraso ng bigas. Butil ng bigas. Tapos, mayroon din po kayong tubig. Punuin nyo po yung baso ng tubig. Magkatabi po sila. Yung bigas at saka yung tubig. Ayan po. Simulan nyo na po yung taimtim ninyong pagdarasal. Una, higit siyempre, ang lagi nyong sasabihin sa Kanya, Lord, alam namin na napakalaki ng aming pagkukulang sa iyo. Alam namin na kami ay hindi nakakasunod sa iyong mga kautusan. Pero sa pagkakataong ito, Panginoon, sana ay mapakinggan mo ang aming dasal kasama nitong aking buong pamilya na humihingi ng kapatawaran sa iyo. Ama naming Diyos, ito lamang po ang pwede naming ialay o ibigay sa iyo. Ang sumampalataya at maniwala sa iyong kapangyarihan na samantalang ikaw naman ang nagbigay ng langit at lupa.
sa aming mga sangkatauhan. Lord, ipinapaubaya na po namin ang aming buong buhay sa iyo at ikaw na po ang gumawa ng programa para sa amin. Ayan. So, yung iba pa na gusto ninyong hilingin, hilingin nyo na po. Pagkatapos po nung introduction yun na yan, na buong katapatan na pagdarasal. At talagang yung mararamdaman mo, yung taimtim sa iyong kalooban ng pagdarasal. Sabi ko nga po, lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, sabihin mo na. Lahat ng gusto mong makamtan o makamit sa buhay mo, hilingin mo na. Sigurado ako, hindi ipagkakait ng ating Panginoon ang bawat kahilingan nating mga tao. Lalo na kung ang ating pananampalataya ay buong puso at kaluluwa na sinasampalatayanan na pagtitiwala sa ating nag-iisang Panginoon. Wala pong dahilan na hindi niya ibigay sa inyo ang inyong mga kahilingan. Ganon lamang po. Yun lamang po parati ang inyong gagawin. Hindi nyo na po kailangan pumuntang simbahan. Dahil pag pumunta pa po kayo ng simbahan, ay mapipilitan pa po kayong mag-abuloy sa simbahan, tapos pambibili lang po ng sisinghutin itong pare na adik na ito. Ito po, real talk ito. Hindi po ako nagmamalabis dito. Siya po mismo ang may sabi niya na 15 years siyang nag-adik. Ngayon, maniniwala ba ako na hindi siya adik hanggang ngayon? Hindi po. Yung 15 years na yun, nasa dugo na po yan. Yung pagiging adik mo, hindi na po kailanman mabubura yan at nandyan na po sa dugo mo. Ganun lamang po ang inyong gagawin. Ayon pong inyong pang-aabuloy, kung halimbawa 5 or 7 kayo sa pamilya, ay madinin mo kung magbibigay kayo ng tigba 20 pesos. 7 kayo, 140 na yun. Abay, makakabili na kayo ng isang lechon manok doon. Di po ba? Anyway, sabi ko nga po ay kung may itinuturo man po akong ganito, hindi po lahat ng pagkakataon ay magtuturo ako. Depende lang po yan kung ano yung inuutos sa akin. Yun po kasi ramdam ko dito sa aking puso. Kung papaano ko sisimulan at kung kailan ko ituturo sa inyong nakikinig sa akin ang dapat niyong gawin para mapalapit lalo sa ating Panginoon. So, kung ako lang po bilang tao, hindi ko po kagustuhan ito. At wala po akong alam. At dahil nga po yun ay may nag-uutos sa akin, wala pong iba ang ating Panginoon. Kaya ito pong tinuro kong ito, kalooban at kautusan po. At ako lamang po ang nag-deliver sa inyo nitong aking itinurong ito. Sana po ay magawa ninyo ng buong puso, katapatan at pagtitiwala lalo na. Ayan po. Wala naman pong ibang tutulong sa atin kundi ang ating Panginoon. Yan po ang dapat nating pakatandaan. So ayan po, mapunta naman po tayo dito sa sinasabi kong isa na namang kinarma. At kahapon yung ating topic ay kinarma yung 3. Ngayon po mayroong sumunod na kinarma. Sino po ba itong kinarmang ito? Ito po yung matandang ungas na dating direktor ng NBI na walang iba kundi si Santiago, Director Santiago, yan ang NBI. Anong sinasabi niya dati? Dahil sa kautosan lang nitong si Lisa, abay gagawin niya kahit na alam niyang mali. Kagaya lamang po yung pagsisinghot ni Bongbong sa, nakita nyo naman po yan sa video. Anong sinasabi nitong Kwan?
director ng NBI ni si Jaime Santiago na ito. Yan daw ay fake news lang ni Maharlika at ni Harry Roque. At gusto lang daw manira ni Harry Roque at ni Maharlika. At yan daw po ay AI. At yan daw po ay fake news. Katunayan, na idinimanda po nila, buong puwersa ng NBI ay dinimanda sina Atty. Harry Roque at saka itong si Maharlika ng patong-patong na kaso. Mayroon pang sedition. Ang pagkakaalam ko po ng sedition, halimbawa kung ikaw ay lumalaban na or isa ka ng tawag dito, isa ka ng banta sa bansa natin. Bakit? Ito ba si Harry Roque at saka si Maharlika, nagbulgar lang naman nung pag-a-addict nitong si Bangag na ito, pag sisingot ni Bangag na ito, ay delikado na ba yun? At inciting to sedition na ba yun? I don't think so. At para po sa ating kaalaman mga kababayan, at alam nyo po yan, na dalawa po yung pinuntahan or dalawa pong kumpanya yung pinagpatistingan ni Maharlika kung yung pagsisinghot nitong si Bangag nung yung kanyang video na yun ay original ba or fake ba yun? Pero doon po sa dalawang naggumawa ng testing, ikon po, kumpirmado po na genuine or genuine yung pagsisipsip, paghihit-hit o pagsisinghot. At hindi po fake news yun, may katotohanan po. Dalawa po yung sinertipay nung laboratory na gumawa ng pagtitesting ng nasabing video na yun. At dahil nga dyan, ay sa kalasingan nitong si Santiago, kahit alam niya, ay sunod pa rin siya ng sunod dito kay Butod na ito. Ngayon, ano naman Mr. Berana yung sinasabi mong naging karma dito kay Santiago? Ang karma po rito, pinag-initan din po siya ni Butod. Yan. See? Pinag-initan din siya ni Butod. Hanggang sa hindi na niya kinaya, nag-resign na. Yon ang karma. Talagang napakabilis ang karma. Ay sinasabi ko rito na hindi man agad-agad yung ating panalangin, hindi man agad-agad tumatalab. Pero sa mga dumarating yung araw, darating at darating, didinggin at didinggin ng ating Panginoon yung ating ipinagdarasal. Kaya ito, lagi ko sinasabi rito, mga matay itong mga itong mga congressman kawatan na ito, mga ngamatay yan. Mga ngamatay yan. Maniwala kayo sa akin. At ngayon, dito naman po tayo pupunta sa Team Alputira. Ito po yung tinagurian nilang Team Alputira dito sa nalaban ko po ang mga Team Alputira dito kay Princess Maui at saka dito rin po kay Maharlika. Ito po ay kinabibilangan ni Tio Moreno, MJ Kiambao, Joey De Bibre, at yung attorney kamukha ni Zoraida, at saka itong Coco Kulukoy, at saka sino pa ba? At saka yung nagpakita ng utin ni President Duterte doon sa Dahig. Yung si Jasmine ba yun? Yan. Yang mga Team Alputira na yan. Yan ay nalaman ko na magkakatim pala itong mga ito. Dahil nga po,
sa nasusubaybayan ko rin yung mga vlog ni na Maharlika at Princess Maui. Ngayon, bakit ko nabanggit ito? Aba, nandyan po sa vlog ngayon ni Maharlika na ito palang isa sa Team Alputira na itong tinatawag kong ulit ba. Aba, sumisip-sip din pala yan ng Mary Jane. May kanta ko dyan, Mary Jane eh. Mary Jane, pangalan mo. Hindi ko kanina kay Freddy Aguilar yun eh. Ay kung di lang makaka-copyright naman, kantahin ko yan eh. Ipe-play ko lang dito yung kay Freddy, baka makaka-copyright na naman ako. Sasabihin nyo na naman, putol-putol na naman yung kanta ko, which is talaga namang pinutol-putol ko yung nung nakaraang linggo yung salamat sa Panginoon kasi nga may copyright. Ayan. So, hindi na lang tayo makakanta rito. Yun po. So, imaginein mo itong mga ito. Nagmamalinis itong mga hayop na ito. Sila pala ang mga adik. See? Uulitin ko lang po sa inyo. Pag hindi pa po kayo kumalas dito sa mga nabanggit kong mga taong ito, hindi pa kayo umalis dyan sa kanilang mga social media. Kung kayo man ay subscriber nila, followers nila, pag hindi kayo nag-unsubscribe at hindi kayo nag-unfollow sa mga taong ito, mamalasin kayo. Tandaan ninyo yan. Kasi tingnan nyo, akala nyo napakalilinis yung pala, mga adik pala yung mga yan. Hindi po ako nagsasalita rito. Iniiko ko lang po kung ano po yung ipinakitang ebidensya ni Maharlika. Puntahan po ninyo yung video ni Maharlika. Iniiko ko lang po ito para lang din po malaman ninyo. Mamalasin po kayo kapag hindi kayo nag-unfollow o nag-unsubscribe sa mga taong itong mga nabanggit ko. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Doon naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, uulitin ko lang po. Yung isang pindot ninyo ng subscribe, pagpindot ng notification bell, pagpindot ng all dito sa Birana Live Studio TV, sisiguraduhin ko sa inyo, wala kayong kasing ganda, wala kayong kasing gwapo, at walang kasing swerte kayo kapag ito ay nagawa ninyo. Pero sabi ko nga po, kung dito kayo mananatiling nakasubscribe at nakapalo sa mga taong ito, dilubyo ang aabotin nyo. Hindi po ako nagbibiro dito. Tandaan ninyo yan. So, at tinatawagan ko rin po ng pansin itong si General Torre na mag-subscribe ka na rin, sir, dito sa Birana Live Studio TV. Kasi ikaw na rin po nagsabi na kapag ka-addict at addict o ano pa man, basta addict ay walang gwapo at walang maganda. So, ibig sabihin, sir, isa ka ring addict. So, walang ibang paraan, sir. Pindutin mo na rin ang subscribe dito sa Birana Live Studio TV para maging kaiga-igaya ang balat mo at pagmumukha mo. Maraming salamat at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.